Ngayon, balik tayo sa Iraq at sa posibleng planong ito na isailalim ang PMF sa sandatahang lakas ng Iraq. Kasama natin ngayon si Antifad Kanbar, tagapangulo ng Kurdish Protection Action Council sa Washington at nating tagapagsalita ng Deputy Prime Minister ng Iraq para talakayin ito. Antifad, tingin mo ba ang planong ito ay magpapahina talaga sa mga milisyang suportado ng Iran o baka mas lalo pa silang maging lehitimo? Sige, bibigyan kita ng isang halimbawa. Ang taong dumukot kina Baris at Kittelson, ang mamamahayag mula sa US, ay natuklasang may dalang opisyal na ID ng pamahalaan ng Iraq mula sa PMF. Kaya ang PMF, sa totoo lang, ay nagsisilbing takip para sa mga milisyang yon na nambomba sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, minsan sa Israel, at kadalasan sa Kurdistan ng Iraq, sarili nilang bansa. At binomba rin nila ang mga pasilidad ng Iraq tulad ng paliparan ng Baghdad sa Iraq. Kaya sa tingin ko, ang tunay na solusyon sa mga milisya sa Iraq ay buwagin ang PMF dahil ang PMF ang nagsisilbing payong ng lahat ng grupong ito at ginagamit nila ang PMF bilang ahensya ng gobyerno para dawin ang kanilang mga galaw. Dagdan pa rito, kung naalala mo si Muhammad Bakar al-Sadi, nakakahuli lang at inilipat sa New York, may dala siyang Iraqi service. Passport, na isang VIP passport. Nakuha rin niya ito malamang sa pamamagitan ng PMF. Kaya ang Popular Mobilization Forces o PMF at Hayat Tahrir al-Shabaab ay kailangang buwagin upang mabuwag ang mga milisyang ito. Kung hindi, gagamitin ng Iran ang kalabuan sa pagitan ng PMF at ng mga milisyang iyon para sa plausible deniability at para rin sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa riyon mula sa Iraq. May bagong pahayag mula kay Muqtada al-Sadr, isang kilalang Iraqi Shiite cleric. Nanawagan siya sa lahat ng paksyon ng Pro-Iranian Popular Mobilization Forces, PMF, na iwasan ang pampulitikang at sektaring impluensya at isuko ang armas sa Estado. Pero sa aktual na pagpapatupad at pabuwag ng PMF, ano ba talaga ang kailangan? Kaya ba ito ng pamahalaan ng Iraq? Iko, tulad ng sabi natin, lahat ng politika ay nakaugat sa lokal na kalagayan. Magandang pahayag ni Sayyid Muqtada al-Sadr at tinatanggap namin ito, pero ito rin ay para sa sarili niyang interes. Dahil karamihan sa mga grupong yan na mga pasaway na milisya ay talagang humiwalay mula sa pangunahing grupo niya, ang Jaish al-Mahdi. Galit siya sa paghihiwalay nila at Iran ang dahilan. Palaging ginagamit ito ng Iran. Ang doktrinang divide and rule, pati sa Shia. Kaya may sarili siyang interes na buwagin ang mga grupong ito. At may interes din siyang makita na mas maging matatag ang Iraq. Marahil. Pero muli, ito ay isang issue. Higit pa ito sa positibong hakbang ni Muqtada al-Sadr na isuko ang kanilang mga armas o maging bahagi ng gobyerno, gaya ng sinabi niya, kundi mas tungkol ito sa pagbuwag ng pangunahing organisasyon, ang PMF. Sa tingin ko, wala pang malinaw na pulisya ang Estados Unidos kung paano bubuwagin ang PMF. Sumulat ako ng isang artikulo sa Washington Examiner na nagdedetalye ng proseso o kahit papaano ay nagmumungkahi ng proseso kung paano natin maaring buwagin ang PMF sa estratehikong paraan. Sa tingin ko, hindi magtatagumpay ang plano ni Pangulong Trump para sa kapayapaan at kasaganaan sa gitnang silangan hanggat may 250,000 sa payroll ng pamahalaan ng Iraq para sa PMF. Paano kaya tutugon ng Iran kung maramdaman nilang nanganganib ang PMF sa loob ng Iraq? Huwag kang magkamali, Nicole. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Iran ang nagni-micromanage ng PMF. Mayroong humigit kumulang 50 tinatawag na Iraqi advisors sa Iraq, mga IRGS advisors. Sila talaga ang nagdidirekta ng mga pag-ataking ito. Sila ang nagdidirekta ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. Karamihan ay mula sa Iraq, hindi Iran. Sila ang nagdidirekta ng pag-atake sa Kurdistan gamit ang PMF at mga milisya para sa sariling interes at paglalagay ng presyon sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kaalyado nito. Kaya hindi talaga ang PMF ay 100% na hindi kontrolado ng pamahalaan ng Iraq, pati na rin ng Commander-in-Chief na siyang punong ministro.
Ito ay konektado kay Kani sa Quds Force. Konektado ito sa IRGC at pinopondohan ito ng Iraq. Kaya dapat nang matapos ang ganitong doble kara, kailangan nating makita na mawala na ang PMF at hindi na bumalik kailanman. Gaano kalaki ang impluwensya ng Washington sa Iraq pagdating sa ganitong klase ng issue sa ngayon? Marami tayong naririnig na malalakas na pahayag mula sa Washington, pero ano nga ba ang kakayahan nila para maisakatuparan ang mga pababagong yon? Sasabihin ko sa iyo isang bagay, Nicole. Mas malaki ang impluwensya ng Estados Unidos sa Iraq kaysa siguro sa kahit anong bansa sa mundo. Direct na pupunta sa Federal Reserve sa New York ang pera mula sa langis ng Iraq. Kaya madaling mapigilan ng Estados Unidos ang daloy nito. Gayun din, pinoprotektahan ng Estados Unidos ang Iraq pagdating sa palitan ng impormasyong pansiguridad, suporta sa militar, at pati na rin sa pangsuporta sa ekonomiya ng Iraq. Kaya napakalaki ng impluwensyang maaaring gamitin ng Estados Unidos. Maaaring gumamit ng sanksyon ng Estados Unidos gaya ng ginawa nila kamakailan sa Deputy Minister ng Langis at sa iba pang taong tumutulong at nagbibigay ng pera sa Iran. Pwede rin silang gumamit ng militar na paraan. Maaaring gumamit ang Israel ng militar sa Iraq para patayin o arestuhin ang mga leader ng milisya, gaya ng ginawa ng Turkey sa isang Saudi na dinala sa New York. Kaya maraming kagamitan ang Estados Unidos sa kanilang arsenal para pigilan ang Iraq at buwagin ang PMF. Wala akong nakikitang malinaw na pulisya sa direksyong yon. At kailangan ito dahil akala ng lahat na sa Iran lang ang problema. Sa tingin ko, ang problema ay umaabot din lampas sa Iran, pati na rin sa mga grupong kumikilos para sa Iran tulad ng PMF sa Iraq at Hezbollah sa inyong hangganan sa Israel. Antifad Kanbar, napaka-interesante ng ating talakayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English ngayon. Pinangahalagaan ko ito. Salamat!